First Nephi, chapter 10, kabanata 10. Ibinigay ni Lehi na dadalhin mga bihag ng mga taga-Babylonia ang mga Hudyo. Sinabi niya ang tungkol sa pagdating sa mga Hudyo ng isang Mesiyas, isang tagapagligtas, isang manunubos. Sinabi rin ni Lehi ang tungkol sa pagdating ng isang tao na siyang magbibinyag sa kordero ng Diyos. Sinabi ni Lehi ang tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Mesiyas. Inihalintulad niya ang pagkalat at pagkatipon ng Israel sa isang punong olibo. Si Nephi ay nangusap tungkol sa anak ng Diyos sa kaloob na Espiritu Santo at sa pangangailangan para sa katwiran, mga 600 to 592 BC. At ngayon, ako si Nephi ay magpapatuloy na magbigay ng ulat sa mga lamin ng ito tungkol sa aking mga ginawa at sa aking panunungkulan at ministeryo. Ano pat upang magpatuloy sa aking ulat, kinakailangan mangusap ako kahit paano sa mga bagay tungkol sa aking ama at tungkol din sa aking mga kapatid, sapagkat dinggin ito ay nangyari na matapos huminto ang aking ama sa pagsasalaysay ng mga salitang tungkol sa kanyang panaginip at sa pagpapayo rin sa kanila na lubos na magsumigasig. Nangusap siya sa kanila hinggil sa mga Hudyo na matapos silang malipol maging ang iyaong dakilang lungsod ng Jerusalem at marami ang magdadalang bihag sa Babylonia, alinsunod sa sariling takdang panahon ng Panginoon. Sila ay muling magbabalik o maging mapanumbalik sa kalayaan mula sa pagkabihag, at matapos silang mapanumbalik sa kalayaan mula sa pagkabihag ay muli nilang aangkinin ang lupaing kanilang mana. O maging 600 taon mula nang lisanin ng aking ama ang Jerusalem, isang propeta ang ibabangon ng Panginoong Diyos sa mga Hudyo, maging isang Mesiyas, o sa ibang mga salita, isang tagapagligtas ng sanlibutan. At nangusap din siya hinggil sa mga propeta na napakalaking bilang ang nagpatotoo sa mga bagay na ito hinggil sa Mesiyas na ito na kanyang nabanggit, o itong manunubos ng sanlibutan. Ano pat ang buong sangkatauhan ay nasa ligaw at nahulog na kalagayan, at maging gayon magpakailanman, maliban na lamang kung sila ay nasa manunubos na ito. At nangusap din siya hinggil sa isang propetang darating bago ang Mesiyas, na siyang maghahanda ng daan para sa Panginoon. Oo, maging siya man ay magtutungo at ipangangaral sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon at tuwiran ang kanyang mga landas, sapagkat may isang nakatayo sa inyo na hindi ninyo nakikilala, at higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, na kung kaninong panali ng pangyapak ay hindi ako karapat-dapat na magkalas. At marami pang sinabi ang aking ama hinggil sa bagay na ito. At sinabi ng aking ama na siya ay magbibinyag sa Betabara, sa dako pa roon ng Jordan. At sinabi rin niya na siya ay magbibinyag sa pamamagitan ng tubig, maging ang Mesiyas ay bibinyagan niya sa tubig. At matapos niyang mabinyagan sa pamamagitan ng tubig ang Mesiyas, kanyang mababatid at patotohanang nabinyagan niya ang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At ito ay nangyari na matapos sabihin ng aking ama ang mga salitang ito, nangusap siya sa aking mga kapatid hinggil sa ebanghelyong ipangangaral ng mga Hudyo, at hinggil din sa pagpanghihina ng mga Hudyo sa kawalang paniniwala. At matapos nilang patayin ang Mesiyas, napaparito, at matapos siyang patayin ay babangon siya mula sa mga patay,
at ipakikilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga Hentil. O maging ang aking Ama ay maraming sinabi hinggil sa mga Hentil at hinggil din sa sambahayan ng Israel na sila ay ihahalin tulad sa isang punong olibo na mababali ang mga sanga at ikakalat sa lahat ng dako ng mundo. Sa makatuwid, sinabi niya na talagang kinakailangan akayin tayo na sama-sama sa loob pang pangako tungo sa ikatutupad ng salita ng Panginoon na tayo ay ikakalat sa lahat ng dako ng mundo. At matapos na maikalat ang sambahayan ni Israel, sila ay sama-samang titipunin muli. O sa madaling salita, matapos matanggap ng mga Hentil ang kabuuan ng Ebanghelyo, ang mga likas na sanga ng punong olibo, ang mga labi ng sambahayan ni Israel ay ihuhugpong o malalaman ang tungkol sa tunay na Mesiyas na kanilang Panginoon at kanilang manunubos. At sa ganitong pamamaraan ng pananalita, nagpropesiya at nangusap ang aking Ama sa aking mga kapatid. At marami pa ring bagay na hindi ko isinulat sa aklat na ito sapagkat isinulat ko ang marami sa mga yaong kapakipakinabang para sa akin sa isa ko pang aklat. At ang lahat ng bagay na ito na aking sinabi ay naganap habang nananahanan sa isang tolda ang aking Ama sa lambak ng Lemuel. At ito ay nangyari na ako sinipay matapos marinig ang lahat ng salita ng aking Ama sa pagpangitain ay gayon din ang mga bagay na sinabi niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na kapangyarihang natanggap niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na paparito, ako sinipay, ay nagnais ding aking makita at marinig at malaman ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang kaloob ng Diyos sa lahat ng yaong masaygasig na naghahanap sa Kanya, maging sa sinaunang panahon at sa panahong ipakikita niya ang Kanyang sarili sa mga anak ng tao, sapagkat siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang daan ay nakahanda para sa lahat ng tao mula sa pagkakatatag ng daigdig. Kung sakali mang sila ay magsisi at lalapit sa Kanya, sapagkat siya na naghahanap ng masigasig ay makasusumpong at ang mga hiwaga ng Diyos ay ilalahad sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maging sa panahong ito at sa sinaunang panahon at kapwa sa sinaunang panahon at sa panahong darating, kaya nga ang landas ng Panginoon ay isang walang hanggang pag-ikot. Sa makatuwid, tandaan, o tao, sa lahat ng iyong gawain, kayo ay dadalhin sa paghahatol. Sa makatuwid, kung hinangad ninyong gumawa ng kasamaan sa mga araw ng inyong pagsubok, sa gayon, matatagpuan kayong marurumi sa harapan ng hukumang luklukan ng Diyos, at walang maruming bagay ang makakapanahanan kasama ng Diyos. Kaya nga tiyak na kayo ay itatakwil magpakailanman. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng karapatan na sabihin ko ang mga bagay na ito at huwag ipagkait ang mga yaon. Dito ay nag-prophesy si Lehi tungkol sa pagdating ni Jesus Christ. Tingnan mo yung nakalagay na doon sa yung lamay ng tanso, yung pagdating niya. Naka-prophesy kaya doon yun? Alin? Yung pagdating ni Jesus Christ. Oo, natanggap niya yun through vision. Hindi ba't ang sabi dito ay sobrang daming mga propeta yung nag-prophesy, yung nag-propesya tungkol sa pagpunta ng Mesiyas, ng tagapagligtas. So, nung shinare niya, ayun ay through the Holy Spirit lang dahil narinig na niya ganun. Parang ganun. Hindi galing sa tansa. Si Lehi naman visionary.
Kumbaga, kinakausap din siya ng Panginoon sa mga panaginip. Siguradong sinabi na sa kanya ng Diyos na ito. Kaya nga ipinakita sa kanya eh. Ano dyan eh. Nagsalaysay tungkol sa kanyang panaginip. So yung panaginip ni Lehi, talagang yan yung Diyos nakikipag-usap lang sa kay Lehi sa panaginip, no? Or vision. May vision talaga si Lehi. Kaya nga siya visionary man. Pero ano dyan, kakausapin ka talaga ng Diyos. Pag ready ka. Pag hinahanap mo siya. Sabi nga, ay, hindi ka naman makatanggap ng revelation kung hindi ka handa makatanggap ng revelation eh. Diba? Dahil hindi mo rin maintindihan na yun ay revelation na binibigay para sa'yo. Ano kaya yun? Merong pagkakataon na magdadasal ang propeta tapos ipapakita sa kanya. Ganun. Siguro. O Sabi biglaan nila na lang. para kay di yung napasok sa utak nila. Hindi ba parang gano'n yun? Ang bagay. Parang kay yung si Joseph F. Smith yata yun. Sabi naman ang revelation naman hindi lahat parang bonggang may magliliwanag, makikita mo. Sometimes it's just a thought that will come to your mind. Kaya yung nagkameron tayo ng doctrine na na si Jesus Christ nung namatay siya after yung sa 3 araw nagbisita siya doon sa 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 spirit world. Yung isang propeta, Joseph F. Smith o Joseph Fielding Smith, yung Na nakita niyo paano nangyari. hindi, nagbabasa lang siya ng scripture. Tapos doon sa pagbabasa niya, nagkameron ng cross reference doon sa 1 Peter, papunta doon sa 1 Peter chapter 4. Kaya nagkaroon ng Joseph F. Smith. Si Joseph F. Smith. Vision of the spirit world. Pero siguro talaga pag lagi ka nag-aaral, mas Sa madali mo pagbabasa. matatanggap eh. Sa pagbabasa. Pag mas madali mong maintindihan kung vision ba yun o sadyang katang isip mo lang. Sa pagbabasa mo makukuha yung yung vision. Or pag halimbawa may sa atin, halimbawa hindi pa natin alam kung saan tayo lilipat. Tapos mananalangin tayo ngayon. Baka bukas or this week makakahanap tayo ng bahay para sa lilipatan, or kung hindi man wala tayong mahanap in this week, mag-i-stay. Kasi may purpose din. Dahil yun naman yun ang naisip ko kanina eh. I'll give 1 week. Maghahanap talaga tayo ng todo-todo. Pero kung hindi, ibig sabihin dito talaga tayo sa Mabula magstay. Baka may purpose kung Kasi bago naman tayo lumipat sa Mabula, nung pagkadating ko sa, sinabi ko na naglipat ako dito, sabi ni Mr. Najib, why, I already have bus for you in Jabria. Sabi niya, okay. Tapos binago niya. Kaya alam ko pwede sa Jabria eh. Tapos may mga nagsasalmiya din. Kaya alam ko pwede dun. Tapos ngayon, nung kinausap ko nga siya kanina, hindi na pwede kasi wala ng bus, wala ng ruta na papasok. Within this week, pag magkakameron ng
bagong ano, basta mag-iikot-ikot ako ng Salwa Mm. tsaka Sa Basalim. sa Basalim. Dahil kung para doon tayo. Kagaya nito, nagbabasa naman tayo. Mm. Kumbaga, hindi naman natin dito iaasa yung vision. Iaasa natin kung saan natin mahahanap yung bahay. Tsaka sabi mo nga, di ba dati, bago ka magtanong, may desisyon ka na. Mm. So yun ang desisyon natin, maghahanap tayo. Mm. Pag wala, edi dito talaga tayo. Mm. Kung ano man, di yun yung the best para kay baby. Correct. Alright. Alright. Meron ka pa dito? Ano talaga. Yung ang head talaga ng tahanan ay tatay. Yun yung lagi kong nakukuha ngayon. Kung paano i-guide ni Lihay yung mga anak niya. Kung bakit si Nifay ay malakas yung pananampalataya. Kasi nakikita niya sa tatay niya kung paano niya sundin yung pananampalataya niya. Kita mo kahit nasa ilang na sila, nag-preach pa rin. So, lala. So, yun. Yung Jordan River. Kasi sinabi doon na na bibinyagan mismo doon sa River of Ibang Jordan. pangalan. Ha? May pangalan ko sinabi. Oh, yun nga yung Jordan sa Tapos may ibang pangalan. hindi, kumbaga naka-specific yung pag bibigay ng revelation kay Lihay. Oo. Saan na si Jordan? Kasama na ni Angelica. Hanapin ko. Mamaya. Alright.